Nahaharap sa reklamong pangmumolestya sa ilang batang kanyang inalagaan ng isang Pilipinong babysitter sa Alaska. Ayon sa mga otoridad doon, posibleng may iba pa siyang nabiktima. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Higit isang buwan nang nakakulong sa Goose Creek Correctional Center ang isang 27 anyos na Pinoy sa Anchorage, Alaska. Babysitting o pag-aalaga ng mga bata ang trabaho niya roon sa nakalipas na 6 na taon. Pero noong December 2022 ng nakaraang taon, inaresto ang Pinoy dahil sa reklamong pangmumolestya ng menor de edad. Ayon sa Anchorage Daily News, nakapagtrabaho ang Pinoy sa isang daycare facility, maging sa Campfire, Alaska at Office of Children's Services. Pero napatalsik siya sa daycare facility dahil sa umano'y panghihipo sa mga bata. Ipinakalat na ng Anchorage Police ang litrato ng Pinoy dahil posible umanong marami pa siyang nabiktimang mga bata. Ayon naman sa ating Department of Foreign Affairs, bibisitahin nila ngayong linggo ang nakakulong nating kababayan. Usually sa US, there's always a public defender. But the public defenders, of course, are paid by the government of the US. No, always better to have a private lawyer. So yes, he's entitled to it. Kung gusto niya ng private lawyer of his choice, or pwedeng kami mag-hire for him, pero bayad ng gobyerno, we can do that. Nananawagan na rin ang DFA sa mga kaanak ng Pinoy na makipag-ugnayan sa kanila. You can contact either the Department of Migrant Workers or kami sa DFA, ako personally, yung aming web page or Facebook page is OFW Help, HELP. Sa Facebook. So just message us so kayo maging contact namin. Kasi you might be able to help us also provide more details para sa ating konsulado. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.